Direk Daryl Yap, pinihintay na nga ng mga supporters at followers mo ang magiging say mo dito dahil napakarami na nga ngayon ang lumalabas na tila anomalya sa lungsod ng Marikina. Well, tuwing magkakaroon nga ng magkakaroon ng bagyo, isa ang Marikina sa talaga namang matindi ang baha at kailangan talagang lumikas ng mga tao rito. So nagiging maayos lang talaga sila pag tag-araw. Pero kapag po tag-ulan na, wala na po talagang choice kundi iwanan ang kanilang mga tahanan. Pero inilantad po ng dalawang Facebook personality, si Sir Ibi Jugalbot sa kanyang Facebook page 16 hours ago, at ang isang kasama niyang babae na si Miss Joey De Vivre, Miss Philippines Flood Control Pageant Coronation Night hosted by yours truly and Miss Joey De Vivre. So kung tama po yung ating pronunciation, makikita sa kanilang Facebook page ang nasabi nga pong pagsisiwalat ng budget para sa drainage ng Marikina. Ilang beses binanggit ang 93 million, parang ito ay umabot sa 5 beses na 93 million. So, mayroon pang mga 83 million, mayroong 35 million, 41 million. Milyones po ang budget ng Marikina para sa drainage. Pero bakit po ito ay laging bumabaha? Pagka po ganyan daw talagang kalaki ang budget na nakakuha ng Congresswoman, makakabili talaga ito at sisiw lang ang halaga ng mga 4 million, 2 million, 1 million, para pitik lang yan sa mga nakukuha nga po na budget para po sa bayan. But anyway, marami ang nakikiusap na sana nga daw ang COA ay maging tapat sa kanilang pag-audit at ito ay bigyang pansin. Kung wala namang kasalanan, bakit matatakot, di ba? So, pakiusap ng mga netizen to the Commission on Audit Central Office, please have a lifestyle check on all members of the House of Representatives. Unahin nyo na daw po itong si Teacher Stella Kimbo. On ay kalat na kalat nga ang kanyang mga gamit na mamahalin. So very simple lang daw ang buhay ni Teacher Kimbo before. Pero 5 years ago, nang siya nga ay maging congresswoman ng Marikina City, ay nag-boom agad-agad ang kanilang lifestyle. So 2019 ito, makikita nyo na napakasimple pa niya, manamit. Pero ngayon nga daw talaga ay bonggang-bongga at ang lahat ng ito ay may tatak. So let's give her a chance na magpaliwanag naman sa Congress, no? Sa nila, sana ang batas pantay-pantay, pag mahirap magnakaw, kulong, pag congresswoman, okay lang. Iba rin talaga si Kimbo, dati mukhang tao lang, hindi maraming pera, 5 years lang, grabe ang yaman, galing sa kaba ng bayan. Nakaw pa more. Pareho pala sila ng asawa niya, mga magna na nagtatrabaho sa pag-ibig. So, ito po ay sa ilang mga netizen na ibinahagi po natin dito na makatawag pansin sa Commission on Audit. Ang isa, walang batas sa ganyan. Pag mahirap ang nagnakaw, kulong agad sa kanila, bilyon-bilyon. Ang ninakaw parang wala lang. So, this is before yung pinakitang photo kanina. Pare-parehas lang po, karamihan ng pinuno kaya naghihirap ang bansa dahil sa kanila. Bumoto ka o hindi, wala naman ding mangyayari dahil sila din naman ang kokontrol sa tao. Gugutomin nila ang taong bayan para mapasunod nila sa kagustuhan nila. Pasahod nga sa bawat Pilipino na hindi makapamuhay ng maayos. Ultimo, pambili ng pagkain, kulang na rin sa halaga ng sasahudin. Nag-aaway-away lang sila dahil ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. So, naniniwala na lahat yan ay magnanakaw. No? Bigla siyang rich, sana all. Ngayon na naging kawatan na, Diyos ko, pero ang relo pa lang ay hihimatayin na tayo sa presyo. Ngayon para na siyang si Jinky Pacquiao daw, mga mamahali ng bumabalot sa katawan. Siyempre, marami ang nagtatanong kay Direk Daryl kung ito ba'y may mga katotohanan since malapit po siya, no? Sa kumbaga ay may mga source siya na pwedeng malaman kung ang mga ito ba ay may katotohanan. Well, antayin na lang natin ang post ni Direk. Yan ang ating Showbiz Now update. Images are all query to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.